kuan ma'am kanang og in case na murag maglisod na ang magmanganak, anak na siya. Pag nahirapan na ma'am, pumunta na siya. Kasi siya ang kinakilala namin na Panginoon. Kasi So, siya, the record, ha? Sinabi ng asawa mo na si Senyor Aguila nag-conduct ng IE sa kanya, internal examination. Opo, sir. Meaning, yung kamay ni Senyor Aguila, ipinasok doon sa ari ng asawa mo para malaman kung ano ang distance ng ulo ng bata or part of the body of the infant sa loob para malaman yung distance, ganun. Yan ang purpose ng IE, di ba? Oh. So, siya mismo gumawa. Yung siya nauwaw ko na siya. Nauwaw siya. Nauwaw. Sino nauwaw? Yung asawa mo? Yung asawa ko. Nahiya yung asawa mo. Jerins. Pagbabawal, sir, ginagamit lang nila ang pangalan ni Senyor Aguila, pero sa totoo yan, sir, yung talagang utak doon si Mamerto Galineda, Karen Sanico, Dan Zadahok at saka Rosely Sanico. Alam mo, Mr. Teresa, kayong apat, makinig kayo. Kung yung lahat ng mga nangamatay na bata, namatay dahil sa kapabayaan, kung pareho sila ng sitwasyon ni Randolph, yung parents, na hindi pwede baba dahil pinipigilan ninyo, the blood of these children are on your hands. Ha? Ako, sabihin ko sa hindi ako judge. Hindi ako judge, pero ako'y ordinaryong tao lang. Pero sabihan ko kayo ngayon lang, ngayon pa, na kung nangamatay yung mga bata na yon, kadaming bata doon na nakalibing dahil sa kapabayaan, dahil hindi nadala sa ospital, paprangkahin ko kayo, kayong mananagot. Nangyari ito sa baby ni Sir Randolph. Hindi pa kayo presidente ng SBSI. Pero di ba nung 2019, the year before, nung lumindol, kayo yung nagtawag sa mga tao na umakyat mula sa poblasyon, paakyat dun sa kapihan? Hindi po ako, hindi po. Kasi hindi ko yung presidente. So, ordinary Yes. member lang po ako. Makinig ka ha, nakakulong ka na ngayon, tapos magsinungaling ka pa ha. 2019, lahat sila, whether yung bumaligtad na miyembro ninyo o yung mga nandoon sa loob, ikaw ang tinuturo 2019 na nag-auhag, nagkuhan sa kanila na umakyat kayo dito at matutunaw ng mundo. Ikaw ang sinasabi. Hindi ka pa nga presidente noon, but you were recognized as Senyor Aguila already. Hindi ka pa na presidente dahil buhay pa yung dating presidente at that time. Hindi pa ikaw presidente, pero acknowledged leader ka na nila, Senyor Aguila. Hindi po, kasi yung leader namin yung presidente at hindi po yan totoo. Yung nga, sinasabi na nga na ikaw si Senyor Aguila at that time pa. Are you Senyor Aguila or not? Yung Senyor Aguila po is screen name ko lang po yun. Kaya nga, sino yung screen name na yan? Ikaw o hindi? Ako yung... O ikaw eh. O sino bang ibang Senyor Aguila na sinasabi nila ngayon na nagtawag sa kanila na umakyat na kayo dito sa kapihan at matutunaw ng mundo. Yung dapa na yan, matutunaw na. Kapihan na lang ang maiiwan. Matira. Yung Aguila cluster, hindi lang po naman ako yung Aguila. Kasi yung... Wala akong sinasabing Aguila cluster. Ang sinasabi ko, Senyor Aguila. Are you or are you not Senyor Aguila? Sa screen name ko lang po, Senyor Aguila. Kaya nga, ikaw si Senyor Aguila, di ba? Opo. Oh, wala namang ibang tinutukoy dito, Senyor Aguila, na reincarnation of the Santo Niño. Sige lang, mawala tayo dito. Yung tinawag na Senyor Aguila na yung screen name ko is 2021 na po, yung nakaregister yung... 2021, 2019 ka pa sinatawag na Senyor Aguila. Kaya nga, pinaakyat mo yung mga tao sa kapihan. Hindi po yan totoo, Your Honor. Mr. Chair, Yes. pwede natin ipa-examine yung records nung naunang hearing natin. Well, kahit 19, Kailan? sabi, 2019. very Very clear. clear, Very clear, Senyor Ray, sa lahat. My memory is very fresh, and if you go by all the affidavits of all our resource persons, 2019 pa, Senyor Aguila na ang tawag sa kanya. But anyway, babalikan kita mamaya. Patuloy mo, Randolph Balbarino. Mato nga pag naghumanahog ilis ngadto ko sa function hall na magiila na mga Skibali Hospital. pagkatapos ng magbihis, pumunta ako agad sa function hall na hospital namin. Mato nag-istorya mi sa akong asawa o gidara kang kong gisubayan o unsay naitabo sa isang pagpanganak. Pagdating ko doon, nag-usap kami ng asawa ko at sinasalaysay niya yung nangyari sa panganganak.
Matod pa ni ang asawa nga si Melanie nga naglisod siya panganak tungod kay ang bata naguna ang tiil. Ayon sa kanya, sinabi sa akin na nahirapan siyang manganak dahil nauuna yung paa. So breech birth po. Suhi. Suhi sa Suhi. suhi. Mao to nga subay siya nga dili murag kasurindiro na siya tungod kay ngani ingon siya lugos na siya kaginhawa. Muntik na siyang bumitaw, nahirapan na siyang huminga. Mao tong ikasaban siya sa mga kumadrona na dili magtalaw-talaw kay maunsa man siyang kinabuhi og mo kibali mo surrender siya na dili niya may pagawas ang maong. Pinagalitan siya ng mga komadrona, yung nagpapaanak sa kanya, na dapat di matakot. Mao to nga So Sir Randolph, so nung yung asawa nyo, muntik nang bumitaw, nahihirapan huminga, hindi ba tinulungan, guminhawa ang pakiramdam ng isang bagong panganak ng mga kumadrona? Pinagalitan lang, hindi ba siya mas inalagaan pa? ang ilang gibuhat sa mga kumadrona kay para to ma-confident ijang panahon na ipagawas ang bata kay Para makampante, ang ginawa ng mga komadrona ay mao tong ilang giaduksi og ang asawa mo gipugos og tulak ang tijan para mugawas ang bata unsa ingon siya na tinulungan yung ng mga komadrona na masiog, mapush yung bata para lumabas. mao to nga ingon siya nga sadya nang nahawiran ang tiil murag pugos to nila og pagawas para ang siya libre mabuhi. Nung lumabas na yung paa, sa pilitang hinila yung mga paa para mailabas at saka ma-save yung nanay. Bago po lalabas yung baby, hindi ba sinubukang, dahil kumadrona, na ang tawag mo doon, yung imasahe para medyo maging tama yung posisyon ng baby, mas ulo muna mauuna. Hindi po sinubukang ganon, hilutin na umiba yung posisyon ng baby. Dili naman to madaog hilot ma'am kay kibali panahon naman to sa isang pagawas ka do dili naman to pwede. Hindi na pwedeng hilutin kasi kabuanan na. Saan yung asawa mo ngayon? Sa kapihan. Nandun ba sa kapihan? Ikaw nasa baba ka na. Bumaba ako sir. So nandun pa siya sa kapihan ngayon? Apo sir. Pati anak mo? Oh nandun yung Ilang anak mo nandun sa kapihan? dalawa sir babae. So may asawa na naman sa iba ngayon doon? Wala Yun pa? ang pinag-asawa nila doon sir. Ha? Yun. Nag-asawa na naman doon? Oh, sa pilitang pinag-asawa ng Pinag-asawa, lalaki. may ibang lalaki. Apo sir. Ikaw, nag-asawa ka naman sa baba? Hindi pa sir. Wala pa? Po. Continue. Na-interview mo yata yun, Sen? Yung asawa niya. Well, yung asawa mo, pati yung kanyang alleged na bagong husband, tinanong ko doon kung talagang sila ay nag-asawa na. Complete denial sila na hindi daw nag-asawa. Sabi ko, pupuntahan ko yung, sabi ko sa babae at saka sa lalaki, pupuntahan ko yung bahay ninyo. Kung makita ko doon na andoon yung mga gamit ng lalaki, ibig sabihin, nagkukuhabit kayo in one dwelling. So ibig sabihin, nagsama na kayo. Kaso lang, hindi ko na napuntahan. But anyway, continue. Mao to nga pagkugos na sa bata na tinga ako kay ang isang lawas pajok. Nung inakay ko yung kinarga ko yung bata, nakita ko na pale yung buong katawan ng bata ay pale. Maputla. Maputla. Anja pagka matinga po ko sa kung bata kay naibuwa murag manggawas kan isang baba. And then may mga bubbles din, may mga na lumabas sa bibig ng bata. Tapos, hindi ka nagpumilit as a father na ibaba na sa ospital yung bata para masave yung bata? Mao to yung gusto sir nga gusto na nga may baba kadto ang bata sa ospital sa Socorro sa Pero father, dapat binaba mo na, dinala mo sa ospital. bawal kasi doon sir. Bawal. Sino po nagbawal? Si Senior Aguila sir. Sino Aguila?
Binawalan mo na yung bata na agaw buhay. Ibig masave pa yung kung nadala sa ospital, Hindi po, binawalan mo daw. hindi po. Hindi. Hindi. Dahil hindi ako yung presidente noon. O paano nga siya makapagbawal? Hindi daw siyang presidente noon. Yung mga kamadrona doon, sinabihan ko na ilabas ko ang anak ko kasi parang yung buhay niya, agaw buhay na yung bata. Oh. Tapos sabi ng mga kamadrona na pinagbabawal kasi ni Senyor Aguila, wala tayong magawa. Sino yung mga kumadrona na yun? Yun si Gila Hugar, Ugar. Sino pa? si yung Kumsek, please take note para imbita natin kung meron pa tayong isang hearing. Sino pa? Virginia Mesias o si Jonah Ramirez nung nandun sa yung pagpanganak ng asawa ko. Kunin mo may mga pangalan. Ang pangalan? Jonah Ramirez? Gila Hugar, Virginia Mesias o Jonah Ramirez. Kuha mo? Sen po. Sino yung mga babae na yun? Kilala mo yun sila? Kumadrona talaga sila? Sila talaga yung nagpapaanak ng asawa ko, sir. Hindi lang asawa mo. Pati iba, sila nagpapangalan. Oo, sa lahat. Sen, ito yung mga untrained hilot. Untrained hilot. Mga dating BHW. Hindi sila kumadrona kasi sa tingin ko yung kumadrona, mga midwife, yung mga licensed midwife. Ito hindi, untrained hilot ito. Well, ako, pinanganak ako ng kumadrona lang na wala talagang training. Pinanganak ako na basta may init tubig lang, gihit lang tubig, paglabas ko, yun na, buhay na. Pero hindi sila registered midwife. Talagang kumadrona in the truest sense sa panahon natin. Iba ang kumadrona ngayon, di ba? When you say kumadrona, may training ng para midwifery, di ba? Somehow, midwifery. Not really licensed midwife. Pero tinrain sila by, sino mag-train sila? Department of Health? O City Health Office? I think basta mga BHW sila. BHW. Okay. Saka Mr. Chair, Yes. kahit nung panahon noon, ang kumadrona, kapag nakita nilang nanganganib yung baby, Oh. hindi sila magbabawal Oh. dalhin sa health center man lang, yung totoong health center. That's the difference. Opo, Oh. lagi. Sige, tuloy mo. Pagbabawal, sir, ginagamit lang nila ang pangalan ni Senyor Aguila, pero sa totoo yan, sir, yung talagang utak doon si Mamerto Galineda, Karen Sanico, Danjadahok at saka Rosely Sanico. Karen Sanico at Roselyn Sanico. Kasi mayroong panahon na nung nagkasakit si Mamerto Galineda, parang wala kaming gagawang meeting. Kasi yung may nagsabi sa doon ko na nalaman nung bumaba na ako, sir, yung parang sinaligan ni Mamerto Galineda na isa siyang driver. Nagsasabi siya na kaya siya bumaba kasi doon niya nalaman na ang sulat na ibigay niya kay Jerin Esquilario, yun pala ang galing ni Mamerto Galineda na sulat na yun ang i-memorize niya. Tapos pag magkaroon ng general meeting, yun ang isasabi niya sa mga tao. So meaning, gusto mong palabasin dito ngayon, gusto mong malaman ng committee ito na si Jeris Aguila ay under the dictates of Mamerto Galineda, Karen Sanico, and other officers ng SBSI? Yan ang gusto mong ipalabas na impresyon? Apo, sir. Na si Jerin Esquilario ay parang figurehead lang? Apo, sir. Front lang siya? Ang nagdidesisyon talaga, ito matatanda? Apo, sir. Yan ang gusto mong sabihin? Yun, sir, kasi doon ko nalaman na kasi yung pagbaba din ng parang kusinero ni Jerin Esquilario. So, nagtanong ako, bakit bumaba ka? Kasi kung ano ang makain ni Jerins, ikaw ang unang makatikim kasi siyang kusinero. Sabi niya na doon niya nalaman ang mga mali na mga ginagawa nila doon sa loob. Sige, continue. Mga to, sir, na waya ko'y nahimo sa ang bata nga ahong mahipagawas. Wala akong nagawa, sir, sa anak ko na mapalabas doon sa kapihan. So, namatay lang yung anak mo doon. Di pa, pagkapit sa 15 sa December 2020, Ilang days siya buhay? 2, sir. 2 days. Pero hindi pa siya nakaiyak, sir. Hindi pa nakaiyak. Oo. Mula ng pagdating ko, hindi pa siya umiyak. So parang hindi siya nakaunang paghinga kasi hindi pa siya nakaiyak. Oh, yung laway niya, yung
palaging lumalabas yung bula. Bumubula lang. Oo po. Alam nung asawa nyo na humihingi kayo ng permiso na ibaba yung baby nyo sa ospital? Oo, ako nga isang giingnan na ato ning igawas kay og dili na to ni pa hospital. Mamatay ka din bata kay Sinabi nyo rin yun dun sa mga kumadrona, untrained man. Sinabi nyo sa mga kumadrona na pag hindi nyo pinayagan ako ibaba si baby sa ospital, mamamatay siya. waya na naing na ang mga kumadron na kamera kibalis ang asawa nagka istoryahay kay bawal man lagi kunong gibawalan man lagi. Hindi ko na sinabi sa kumadron na kami na lang mag-asawa ang nag-uusap na dapat na ibaba natin yung bata. Dito na ni Zagis sulti na waya ba kalay kuno koy salig ni Senyor Aguila nga niya na ang atong Doon niya sinabi sa akin na wala ba tayong tiwala kay Senyor Aguila. Sinabi nung Sa asawa nyo. Okay, tas paano na si baby? Yes, Mr. Chair. Meron kang sinabi sa akin na nag-perform ng IA. I don't know, IE or ano yung, I'm Internal not familiar. examination, Mr. Chair. How do you- Internal examination po kung Internal kung o OB IE. gynecology. Opo. Internal examination si Senyor Aguila doon sa asawa mo. Is that Oo. true? Oh, kisubay pa na sa akong asawa nga kay si Senyor Aguila nagdoktor sa mga namo kailangan dito nga doktor. Ah. Sinabi din Moay, yun ang paanak po sila. Sinabi ng asawa ko yun na inai siya. At kasi si Senyor Aguila ay isa din siyang kinikilala naming doktor doon. Pero si Senyor Aguila ba ang ano? Obstetrician gynecologist ng asawa nyo? Kuan ma'am kanang og in case na murag maglisod na ang magnganak, anak na siya. Pag nahirapan na ma'am, pumunta na siya. Kasi siya ang tinatawag ang kinakilala namin na Panginoon. Kasi So, siya, the record, ha? Sinabi ng asawa mo na si Senyor Aguila nag-conduct ng IA sa kanya. Internal examination. Opo, sir. Meaning, yung kamay ni Senyor Aguila, ipinasok doon sa ari ng asawa mo para malaman kung ano ang distance ng ulo ng bata or part of the body of the infant sa loob para malaman yung distance, ganun. Yan ang purusang IA, di ba? Oh. So siya mismo gumawa. Oh, yung siya na nauwaw ko na siya. Nauwaw siya. Nauwaw. Sino nauwaw? Yung asawa mo. Yung asawa ko. Nahiya yung asawa mo. Jerens, totoo yan na ikaw nagkandak ng IA. Kasi ikaw ang doktor doon. Hindi. Kasi hindi po ako marunong yan. Wala akong alam yan. Sinasabi niya. Mr. Chair, J. Renz Kilario, yung asawa po ni Sir Randolph, nasa inyo pa, nasa kapihan pa. Sinasabi nyo na nagsinungaling siya? Mas mabuti, tanungin natin yung asawa niya. Grabe, Para Mr. malaman yung totoo. Palala ng palala, Mr. Chair. Yung ganyang kapag napatunayan yan, yung ganyang pagpasok ng bahagi ng katawan sa bahagi ng katawan ng ibang tao na walang pagpapayag, sakop pa yan ng iba pang batas, Mr. Chair. Bukod pa po sa iniimbestiga na nating marami. Hindi, I don't know kung matcha-charge siya ng medical malpractice. Hindi naman siya Baka higit medical pa.